ba ang ibig sabihin ng pantay-pantay? Sa dating perpektong mundo na ngayoy madulas, makasalanan at mapaglarong mundong ito, tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay ginawa niyang pantay-pantay bawat isa sa atin. Ikaw man ay mahirap sa buhay o ikaw man ay isang mayaman, subalit ang pantay-pantay na sinasabi ng Diyos ay hindi nagbabase kung ano ang estado mo sa buhay. Nagbabase ito sa ating mga sarili, kung papaano natin itrato ng maayos ang ating kapwa-tao, maging siya man ay isang mahirap o isang mayaman. Dapat meron tayong respeto at paggalang sa isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kahirapan at ang kayamanan pa ng isang tao ang sanhi o ugat kung bakit nawawala ang pagiging patas natin sa kapwa-tao. Alam mo ba kung bakit? Hindi man lahat ng mahihirap na tao sa buhay, subalit may mga tao talaga na nang dahil sa kahirapan, para lang makaahon sa hirap ng buhay, ay kahit alam na nila na masama, ay ginagawa pa rin nila para lang umangat sa buhay. Katulad na lamang ng isang tao na gumawa ng pagnanakaw, pangluloko, pagpapagamit sa mga taong may kaya para siraan ang kapwa niya tao kahit wala namang katotohanan, at magsisiraan sa isa't isa para lang umangat sa buhay. At kadalasan na mangyayari, dumarating pa sa punto na ang isang tao ay magpapabayad para kumitil ng buhay ng kapwa niya tao. Ginagawa niya ito dahil ito lang ang naisip niyang tanging paraan para makaahon sa kahirapan ng buhay o mas lalo pang umangat. At isa din ang yaman ng isang tao ang sanhi kung bakit hindi nagiging patas sa kapwa-tao. Alam mo ba ka-FS kung bakit? Hindi man lahat ng mayayamang tao dito sa mundo, ngunit kadalasan sa mga taong ito ay ginagamit ang kanilang yaman para lang makagawa ng masama sa kapwa-tao. At maging man sa batas ay kaya nilang baliktarin ang tama papunta sa isang pagkakamali na mas pabor sa kanila sa pamamagitan ng kanilang angking yaman o matatawag na nating kapangyarihan na nila. At sila yung mga tao dito sa mundo na kayang magpakitil ng buhay, na hindi man lang nadudungisan ang kanilang mga kamay. At higit pa sa lahat, na alam natin na yung ibang mayayaman ay may mga kayang paikutin ang batas. Kaya naman kung patuloy mong gagawin ang mga hindi nakakabuti sa iyong kapwa-tao, hanggang kailan ka hihinto, ka-FS? Hanggang kailan ka ba titigil sa paninira sa iyong kapwa-tao? Kahit wala ka namang basihan o napapatunayan mula sa kanya. O kung meron man, tanong ko lang sa iyo, masaya ka ba talaga? O may gusto ka lang maabot o makuha sa pamamagitan ng paninira mo sa kanya? Hanggang kailan ka ba magpapatuloy sa pagpapagamit sa kanila o sa pagpapadala sa mga sinasabi nila sa mga taong sulsul na nakapaligid sa iyo? Hindi mo man lang ba minsan naisip kung sa iyo ginawa ang masakit na paninira o pagpapahiya mo sa kanila? Kung ano yung mararamdaman mo kung gagawin din sa iyo ang ginagawa mo sa kanila? Pilitin mong buksan ang iyong mga mata, ka-FS. Huwag mong hayaan ang salitang patas o pantay-pantay ay magagamit mo lang sa hindi magandang pamamaraan sa iyong kapwa-tao. Walang kwenta ang mga mabubuti at magaganda mong nagawa kung natatakpan na ngayon ng hindi mabuti at mga masasama mong ginagawa.
Kung umabot ka man sa punto ng video na ito, ikaw man ay mas bata sa akin o mas nakakatanda, sana'y malinaw sa iyo at naiintindihan mo ang lahat. Kung sino ka man sa mundong ito, hindi ito nagbabase sa edad. Ang pinagbabasihan dito ay ang iyong kapasidad. Kung paano mo magagampanan dito sa mundo ang iyong buhay ng maayos. Buhay na hindi sayo, na pinahiram lang sa iyo ng Diyos. Kaya matuto tayong makibagay at gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Hanggat ang lahat ay hindi pa binawi ng Diyos at may panahon ka pa. Ka-FS, mahaba-haba pa ang oras mo dito sa mundo at hindi pa huli ang lahat. Kahit sino pa tayo sa makasalanang mundong ito. Oo, ka-FS, kahit sino. Walang pinipili. Lalong-lalo na sa mga taong sila na yung may natapos at may pinag-aralan. Sa pagkawalang galang at pagkawalang respeto, sila pa yung nangunguna at pinagmulan. Ikaw ba, ka-FS? Gumagawa ka ba ng kabutihan sa iyong kapwa-tao? Ipagpatuloy mo lang yan. Dahil lahat ng ginagawa mong kabutihan, darating ang panahon na ibabalik sa iyo ng Diyos ng 10 ulit ang lahat, nang higit pa sa iyong inaasahan. At kung ikaw ay katulad rin nila na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ng gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, sana po ay nakatulong sa iyo ang video na ito. At kung ikaw man ay nagsisisi na at balak mo nang ihinto ang paggawa mo ng hindi magagandang bagay, ipagdasal mo sa Diyos na sana mapatawad ka niya sa lahat ng mali na nagawa mo sa iyong buhay. At ipagdasal mo rin sa Diyos na sana gabayan ka niya sa gagawin mong kabutihan sa kapwa ngayon at sa darating na mga bukas sa iyong buhay. Hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat palagi.